Pero initially, anong goal? Yun yung tinatanong na sa akin. Parang anong goal sa podcast? Parang awareness, ano ba? Parang content or Dati, nagsimula ako mag-podcast kasi parang siguro Tagalog lang ito para sa ano. Tagalog ba? Pero Tagalog. Tagalog kasi sa OS kaya medyo na Tagalog. Tagalog. And pinakagol ko, na-inspire ako dun sa sa Spotify na pinapanood ko na sila Alex Calleja, ang comedian, si DJ Mo. Ang benefits kasi sa kanila, parang may caller. So parang continuous yung nila. Parang nag-advise. So, hindi sila maubusan ng topic. Parang sabi ko, mag-try ako mag-podcast. Tapos, ang pinaka-goal ko lang talaga, kaya sabi ko, parang hobby ko na lang din. May interview sana, tapos may matutunan din ako sa interview na yun. So, parang knowledge lang na gusto ko may matutunan din sa iba. Eventually, pwede mag-invite. Pwede tayo mag-invite ng ibang tao, pero... Oo nga. Kaso, capacity, dalawa lang. Magkano ang full... medyo mahal kasi yun. Sa magkano? Zoom P4 yung bala ko next time. Siguro next year. Ito, magkano ang kuha mo? 1.6 lang ata yan. yung Zoom parang 4? 4 yun. 9.4 na ata yun 9.8. Mas maganda pag ganun para... kasi yun, sa mismong ganito yung pag-record. Tapos pwede din dito. Oo. Kasi mas maganda yung output nung Actually, sabi ko nga parang may mga kaibigan na parang maganda rin ang podcast, di ba? Anyway, parang gusto mo gumawa ng reels? Zoom live streaming. Sa wala ko na. Galing sa... 9 nga pala. Bits? Di Japan Stock Online. Pero mas maganda kasi alam mo na kung ano yung mga specs na kailangan hanapin. Kasi kami gusto namin mag-start pero parang alam lang namin topic. Pero majority yung full setup, di ba? Parang kasi ito parang lang to entry level lang to na mic. Feeling ko ito yung pinaka-okay sa price range. 3 plus din ata ang isa nito. 3 plus tas ito, 75 lang anyway, to plastic sabi nga ni di ba ni Kong, sabi nga siguro sa mga more on content creators, parang the number one reason bakit di sila nagsa-start is parang kailangan nilang perfect na gear. Yun nga. Diba, na dapat kahit phone mo lang, hindi naman necessary yan. Kasi para at least nakikita ng tao na journey mo na. Diba? Nagsimula ka sa ganito, di ba? Parang gano'n. Oo. Yun nga, una is yung lapel mic. Nag-recording. Nag-record. Yun. Kasi yung una ko kasi, naka-lapel mic, as in, yung boya lang. Di ko nagustuhan kasi pangit siya ilagay dito, yung output ng audio. Tapos, maganda kapag nakadirect na talaga. Kasi nakikita ko sa iba talaga may lapel sila mic. Meron pero baka may yung expensive Rode naman yun. Rode mga ata yun 6K yung isa. So, pero okay pero din siguro. Quality din yun. Kasi parang may freedom na kasi yung nabili ko, pang dalawahan na, 3K lang compared dun sa 6K nga. Yun nga, parang ang hirap na laging itutok. Tapos yung in-interview ko, nilalayo. So, na-stress ako mag-edit. Ko, may gap na pure silence. So, yung content na andun, wala na. I-cut ko na yun na parang buong topic na yun. So, na-stress ako. Sabi ko, since nagka-budget din ako nun, sabi ko, bilang ko na lang ito, bahala na. Tapos yun, tulungan kita sa ganyang gears. Kasi parang may ka na nag-start ka na. At least, alam mo na yung mga specs. Pero alam mo naman sa ganito, di ba? Parang rather than the equipment itself, nakakatulong sa future. Pero parang more on ang content mo, di ba? Content talaga. Kung nag-provide talaga tayo ng value. Medyo nahihirapan din ako kasi kaibigan ko, tapos mga mahihain din yung ka-office ko. Ang hirap maghanap ng kapartner. Yung yung last time na siguro nakita mo. Galing. Magaling siya kasi. Si poker face siya. Parang balance kayo, parang ikaw yung live. Tapos siya naman yung poker face na parang... Natawa kasi, sabi hanap ka mga topic. Mas maganda sana yung una niya. Kaso, kulang kami sa lightings, ang dilim. Pero yung kwento niya, parang dire-diretso. Ako kasi, nag-code ako nun . May list siya. Dire-diretso. Okay lang yan. Walang necessary na parang blueprint na gumawa, di ba? Na parang wala naman ganun . Parang sabi ko ba, kailangan, kasi kami marami na tayong pinag-uusapan about business, about career, about money. Pero saan natin napupunta to, di ba? Parang at least record man lang natin to para malagay, di ba? Doesn't matter naman kung basta as long as respectful, very important na respectful sa lahat kasi tapos walang tinatapakang tao, di ba? Parang tsaka nagpo-provide value. But
Ba't sila makikinig sa atin kung wala naman tayo nabibigay na puro lang kalokohan. Pero depende sa audience, di ba? Depende sa target din natin kasi ang iba, entertainment lang gusto, mga paloko lang gusto, mga prank. Pero mas towards na siguro ako sa mga information na makakatulong din sa ilang taon ko na kayo? 26. Nag-isip pa. 26 pa lang. Since parang okay din ang tahod sa akin ngayon, nag-explore ako mga hobby din. Kasi dati nag-try ako mag-magic. Magic mic? Magician. Akala ko magic mic. Nag-perform din ako sa family ko. Tapos parang nauna yung takot sa failure nga. Sabi ko, nag-stop na ako. Pero kasi bakit failure? Anong part ng kasi, failure? Di ba, ipapractice mo yung i-perform mo? Tapos parang may point dito na dun na parang, sabi ko, parang kinakabahan ako. As in, sabi ko, pick a card ba? Pili ka ng card. Tapos parang nag-shake na yung hands ko kasi di ko sure kung anong mayayari kung mali yung niya, na pick na card or di ko na manipulate yung card kung saan dapat. Tama. Oo. Tapos anong palusot ko dun kung mali. Tapos yun, hanggang sa parang sayo, tigil ko na lang. Pero medyo pinagsisihan ko kasi para sa akin, may benefits din yun na self-confidence ko din. Tapos pag ma-improve yung skills ko sa mga impromptu na situation. Mga ganun. Kaya, sana sa akin lang siguro, ganun din ang ma-advise ko siguro kung sa younger self ko. Sa mga bata din na parang yung ability na maging immune ka sa failure. Kasi kahit anong gawin, kahit mag-apply ka ng job, kukuha ka ng client, bebenta ka ng product, bebenta ka ng service, dapat kinakain mo talagang failure for breakfast. Kasi wala naman magaling talaga na parang, siguro magaling sila, nakita mo maganda, solid na, pero di mo nakita yung years na failure, na thousand of failure na bumalik. Oo nga eh. Nakita lang natin yung output. Yung output na lang. Tapos, yun nga, pero mag-back through rin kasi siya na parang, ano yung why mo, di ba? Parang, ba't saan mo ginagawa to, di ba? I mean, ang iba kasi masyado comfortable, tapos parang, pag hindi nila to ginagawa, pag yung ginagawa nila is for themselves, mag-lose yung steam mo eh, para mag-lose ka ng momentum. Pero pag ginagawa mo to dahil kailangan mag-provide sa family mo, kailangan mag-provide sa ibang tao, may binubuhay ka na, talagang, wala akong pakialam sa failure niyan. Tanggihan niyo na ako. Pero kailangan ko di ba, may mga pinapakain ka, mga ganun. Anyway, wala akong hilig sa Magic. Pero may mga kaibigan ako dati nung college ako na mahilig sa Magic. Pero siguro yung bigger picture ka na parang huwag ka mahiya. Wala naman. Siguro. May tinatapakan ka bang tao sa pag-magic mo? Wala naman. Di ba parang, ano ba to? Parang nagyayabang ka ba? Or parang may sinisiraan ka ba na sa part? Wala naman. May part din kasi na parang nayayabangan siguro sila na parang siguro sa atin din sabi mga pasikat niya tapos mga ganun na nakakot siya. Alam mo naman sa pagdating sa attitude, parang yung reaction ng ibang tao di mo na makokontrol yun eh. Oo nga eh. Ang iba ayoko kasi ng parang negative na topic, pero kung ayaw mo ng negative, pero ganun talaga minsan ang iba nagre-reflect sa kanilang own insecurities. Malay mo may past trauma sila, di ba? May Magic Sans, parang mga traumatic experience na ex pala nila dati, parang magician, tapos parang napapaalala mo sila. Mga ganung bagay. Pero hanggang wala ka naman natatapakang tao, di ba? Continue mo lang ginagawa mo. Ang iba sa content. Ang iba nahihiya. Ang iba gusto magsimula. Yan din may mga kasi feeling ko may potential na mga work ko ngayon. Kasi yun nga, parang busy din talaga. Di rin busy. Busy pero may time, feeling ko may time sila na pwede sa ganito. Pero laging ni-reason nila na parang nahihiya sila sa mga ganun na bagay. Okay lang naman. Nakakahiya kasi parang siguro sa confidence. Baka number one nga, lalo sa Facebook, hindi naman yan parang ibang tao lang, pati friends and family mo, mga kababata mo nung makikita ka, ano ito, nagko-content, mga ganun. Dali mag-judge eh. Eventually, wala naman eh. Parang sa gym lang naman, di ba? Kasi dati, parang more into fitness din kasi ako. Parang, nung mag-start ka talaga, marami kang, ano ba to? Parang, malaking muscle, singit-singit pa nagsisimula, ang lilit naman ng legs, mga ganun bagay. Pero, the more nagmamature ka, ma-realize mo na parang, more on gratitude and appreciation. Nakailang day one na to, pero andito pa rin, di ba? Pang-apat niya na day one. Pero patuloy pa rin siya, di ba? Parang ganun. Pag siguro nag-exude lang din yun sa sarili mong, pag abundant ka, mas may sense of gratitude sa ibang bagay. Malay mo talagang yun na lang yung escape niya sa very toxic na week niya or di ba? Pag gym na lang. So, ba't natin? Nakawala din ng stress pag nag-gym.
Oo, sobrang Nagtry ako mag-gym fitness. kaso 2 weeks lang ata. Ako Nagtry lang. ako kasi siguro sa back ko din. May May back problem. scoliosis ako. Oh. So parang Nagpa-check up na. operation ang gusto nila. Operation? Baka naman di ka humingi second opinion. Second opinion is daming gamot nun eh. Siguro for Scoliosis, ang ginawa mo ng high school? Parang, yun kasi takot na takot ako sa sa teacher ko. So, yung libro ko aga hapon dala ko tapos parang nasanay ako sa isang isang lang. lang. So, Dito ka lang for- sa source ko na gano'n. Opo, sa pilot lang. Oh, pilot pala tayo. Pilot connection. Let's go. So, parang how many SPS. SPS. SPS na lang ba? Binago na ata. Sa amin, Sorsogon Pilot Elementary School. Sorry, ano na ba ngayon? Nakalimutan. Baka ganun pa din pa. Okay. Tapos, ano nangyari? Yun, mga 6 years, di ba? Hanggang grade 6. Hanggang nag-high school ako, parang nasanay ako sa isa lang. Nag-curve na talaga yung likod ko. First year high school naman is nagpa-check up na nga ako. Tapos, di ko sure. Ewan ko kung ano. Kasi sabi nung doktor, mahirap na daw ayusin. So, parang gusto nila is operation na. Kaso, ayaw nila mama kasi may tito ako na nagpa-opera agad. Tapos ngayon, bedridden na. So, anong mga... bedridden na siya. Yeah, so, anong mga activities hindi ka na pwede? Pag mga bigat. Ang mabigat, syempre, wala na talaga yan. Wala na talaga. Pero di rin kasi maiwasan kasi lalaki tayo eh. Parang may mga labor talaga na ginagawa. Pero iniwasan ko. Running, bawal ka mag-running. Walang sinabi. Pero dapat nga, magpapayat talaga ako. Pero siguro wala din akong disiplina sa pagkain. Yung lahat naman duman sa ganyang part. Talagang, sa fitness naman, na nakikita ko dati, parang, dun ka sa nag-enjoy ka, hindi sa pinupush sa'yo ng society. Malay mo, puro yan nag-gym. Tapos wala naman talaga sa'yo. Gusto mo tumakbo. Or gusto mo lang sumayaw. Or gusto mo kung magbisikleta or swimming. Wala man nagsasabi sa'yo na hindi pwede. Well, unless siguro na atleta ka, di ba? Kung atleta ka talaga, record ka talaga sa ganyan kasi kabuhayan mo yan, di ba? Parang atleta ka or modelo or artista. Kailangan andun ka, di ba? Pero parang ngayon, nag-iiwas din ako. Pero umabot sa time na parang kahapon lang ata yun eh. Na as in, di ako makatayo. Sabi ko, 5:30 kasi yung out namin. Tapos, kadalasan hanggang 6 ako kasi wala naman akong ginagawa pag uwi. Pero ini-enjoy mo naman ginagawa. Alam ko na nakikita ko naman na i-enjoy mo ginagawa mo. Masaya din. Yun nga, kaya nga parang okay lang sa amin mag-OT kasi masaya naman dun. So parang, sabi ko, sir, di ko na kaya. Tapos nagulat sila kasi parang aga ko eh. Paka eksakto 5:30, nag-out na ako. Tapos sabi ko, uwi na ako kasi yung sa likod ko nga. Parang, as in, sakit na yun. Tapos, yun, pag higa ko dito, di ako makatayo. sa lower back na yun. Lower back? Oo. Actually, may dalawa akong kaibigan na same problem, lower back. Nagpa-therapy sila. Yung parang, dito lang din sa Sorsogon. May mga therapy yung parang hihilahin ka. Parang elongation. Chiropractor? Chiropractor ba? Hindi yata chiropractor yun. Pero parang part siya ng therapy. Hihilahin ka. Pag nag-gym ka, may ginagawa lang niya is more on hanging. Kasi di ba gravity. Dapat. Ganun. Kaya nga yun. Yun, hanging. Tapos, ganoon lang. Pero very important na may expert opinion ka. Sa kasi so far lang magagawa natin sa Google or kung sa YouTube. Kung may expert opinion ka, may bayad. Pero at least, andun ka sa lane na yun. Alam mo yung gagawin mo talaga. Diba? Parang weekly siya or every other week na doon sa therapy na yun. Yung parang nakadapa ka tapos hihilahin tapos parang i-elongate. Parang ganun, mga ganun. Sorsogon lang din? Sorsogon. Sa Metro. Baka hilot. Metro Health yata. Hindi ko alam. Itanong mo tapos isend ko. Sige. Bigyan kita ng pangalan. Pero yun nga. Kasi parang, alam mo yun, parang if abundant ka on one side sa isang aspect sa buhay mo, dapat balance din sa lahat, di ba? Parang hindi naman lahat puro pera. Pero paano kung di mo may enjoy eh. Kasi di ba, paano pag pumunta kayo, nag-travel kayo sa ibang bansa, maraming activities. Medyo so limited yung magagawa mo. Sa activities. Kaya, 26 ka pa lang, okay. Ano lang, hindi naman okay na okay. Pero parang magagawa ng paraan. Initially, andun naman yung trabaho. Pero ang approach natin na gusto natin is holistic na approach. Di ba? Na parang kung nakaka-input tayo sa ganitong oras sa pagtrabaho, dapat same din sa pagbibuild ng relationships, sa pagkain, sa fitness, di ba? Not necessarily mag-gym.
Pero mag-aalat ka kahit walking. Oo nga. Diba? Pero importante nag-i-enjoy ka. Malay mo, mga skating pala gusto. May mga grupo tayo dito ng skate. Nagsiskate. Tapos, di ba, and ang iba rin eh. Ang iba gusto nila may community. Diba? More karamihan ng babae, parang gusto nila may community. Ang ibang lalaki ganun din, pero mostly karamihan sa lalaki is parang riders. Solo lang din ang gusto nila, parang gano'n. Ikaw, parang ano. Siguro dati kasi, siguro na push lang ako nun kasi walang kasya na, yung kasal ni Pinsan. 3 months din ako ng intermittent fasting. Tapos no rice ako nun, no sweets. Pumayat din naman ako. Ang bilis din eh pag nagano. Malakas ang IF. Kasi parang ako din siguro since February 2023 this year nag-fasting ako kasi parang heavy kasi ako sa breakfast. Akala ko di ako mabubuhay na walang breakfast, 'di ba? Parang pero in reality, kaya naman pala. And actually mas sharper ang isip natin pag naka-fast tayo. Oo nga eh. 'Di ba? Kasi ang concept nun is parang yung mga cavemen pa before, 'di ba? Na kailangan nila mag-hunt ng food para bago makakain, 'di ba? Hindi tayo bibili ng grocery pero kailangan nila mag-hunt ng food. So kailangan sharp sila. So ramdam nila na mas sharp mag-isip kapag gutom. May certain point ng gutom, 'di ba? Parang gano'n. Na ano niya. Kasi parang yung alam mo yung feeling na parang lutang ka, carbs. Carbs 'yun pag sobrang ka sa carbs, yung parang lethargic ka, alam mo yung 2-piece chicken ka, tapos nagtatlong rice ka, tapos parang okay maraming chichirya, yung parang lethargic yun, sobra sa carbs yun. Nakakatulong ang fasting di ba? Parang, hindi naman necessarily fasting, pero parang ang term is food restriction. Di ba? Parang pwede ka mag-keto, pwede ka mag-fasting, intermittent fasting, parang gano'n. Okay din sa akin eh, yung sa no sweets. No sweets, oo. Tinigilan ko din dati. Kasi dapat no sweets na din ako. Kasi eventually dati, alam ko yung feeling na ganyan gabi, tapos nagka-crave ka ng matamis, tapos maghanap ka sa ref ng kahit anong kulang na lang asukal para ma-feed lang yung talaga na yun. Pero naka-curve naman siya. Naka-curve naman siya. Mag-1 month na kami ni ate kaka 7-Eleven paggabi. Oo, mga ganyan, di ba? Kasi parang, syempre, pag may form of abundance ka, di ba, either sa ibang bagay, gusto mo din i-try, di ba? Parang ganun, di ba? Tapos, di pa na natin na-try lahat ng pagkain. Pero pag so much lang kaya mo tikman, pero makikita mo parang saan ba? Di ba? Parang enough lang siguro na meals on average on a daily basis. Okay na yun. Kaya dapat. Anong favorite mo dito ng mga kainan restaurant? So, fast food lang. Sorsogon. Sa Sorsogon lang. Siguro halo-halo sa Kuya Boys. Sa Kuya. Na-try ang halo-halo sa Kuya Boys. Sa Graham halo-halo. Graham halo-halo? Sana malibre. wala naman. Pero, so try pero okay yung parang patok siya siguro sa mga bata. Kasi pag bata, yung sweet tooth nila eh. So parang solid pa. Parang, kasi sila mama ayaw na din. Oo, alam nila. Parang yan eh. May repercussion yan. Mali mo. Wala na pag diabetic. Diba parang. Kami lang ni ate yung mahilig din. Tapos yun nga, parang may din. Para kasi parang holistic lang approach lang. Diba? Hindi naman tayo nabuhay para magtrabaho lang. Para more time. Para sa nga tayo trabaho. Diba? Para may pera. Para saan? Ma-enjoy din. Para ma-enjoy ang di ba? Parang ganun. Parang ang gusto kasi natin talaga deep inside is freedom. Yeah, parang gawin yung kung anong gusto mong gawin anytime, anywhere. Di ba? Parang, kaya mo, for example, gusto mo mag-video games. Wala eh. Video games lang gusto mo eh. Pero kaya mo ba siyang gawin on a Monday at 9 a.m. in the morning? Di ba? Parang ganun eh. Di ba? Parang, siguro una, pero kasi may mga responsibilities tayo. Pero kung, di ba, yung mga streamers. Yun talaga. Di ba? Parang, pero pag to the point na nafe-feel mo na parang trabaho na siya, parang ang na din, kahit nag-enjoy ka una, tas pag tumagal na, tas parang na-pressure ka na din sa mga expectations ng tao or viewers mo. Ganun ba karaming streamers? Yun din ng Kaya, may nakita ko kasi yung ML player na streamer siya. As in, patok na patok siya. Si Chooks, kung nag-ML ka. Parang si Chooks. Yun. Magaling si Chooks. Yun nga, parang may sinabihan siya na parang ayaw na daw niya sa mag-stream kasi sobrang hirap daw talaga. Yung advice lang naman nung isang ML player is magpahinga na lang daw. Kahit 1 month lang, tas bumalik. Parang
Yun lang ang solusyon sa ganun. Okay. Siguro pahinga Parang, tayo iba. di ba, kailangan mo din i-rest talaga, di ba? Parang, although hindi naman ako napaka-religious. Pero alam mo yun, di ba? Parang God made rest on the seventh day. Oo. Yun ang ginawa niya. Kasi hindi naman lahat yan mag-function. Kahit mga fitness athletes, mga atleta, college or professional, nagpapahinga sila. Kahit sa sports or kung ano man, kailangan mo magpahinga para mag-recalibrate, di ba? Oo nga. Parang mag-recalibrate ng buong system mo. Ano ba talaga to? Kailangan ko na ba mag-maintain? Or kailangan ko i-scale up? Kailangan ko na ba humingi ng tulong? Or kailangan ko na bang magbigay ng tulong sa iba? Diba? Parang ganun. I-recalibrate mo talaga. Pero yun ang hindi pinag-uusapan ng ibang tao, di ba? Parang yung pressure sa mga ganun. Akala nila it's all fun and games. Yeah. Akala nila parang more on pera. Ay, marami to, mapera to. 150, Pero 200K per month. Yan ba? Pero grabe yung pressure lang din ng aso, di ba? Parang gano'n. Pero may pressure din sa kanila. Nanonood ka ba nung kay Ninong Rai? Oo. Na-mention niya yun dati, di ba? Sa food, di ba? Parang, parang ano din siya eh. Napagod ba siya? Napagod din siya. Yun, parang not sure kung anong ginawa niya. Nagpahinga din. 2 weeks, pero 2 weeks lang. Tapos balik na siya. Tapos yun. Kasi grabe ng demand, di ba? Parang may magdi-demand ka na sa mga viewers mo na, uy, ito naman yung next month. Tapos ang ano din is, parang limited din kasi yung anong gagawin mo sa food kung na halos ilang years ka na nagluluto. So, nag-try siya mga experiment niya. Tapos, paano mapahirap yung yung isang simple dish. Parang gusto niya pahirapin yung mga, parang gagamit siya ng mga technique. Yun yung last ko na na napanood sa kanya. Mga ibang variation na lang na parang repurpose na lang yung dating video niya. Ganun naman ang ginagawa ng iba. Parang repurposement ng repurposement ng video. Pero kasi so much lang yung content na kaya mo gawin. Ang hirap talaga. Kaya siguro na amazed din ako dun sa podcast nga na sabi ko kanina na sila Alex Galea na may color. So parang na-enjoy sila sa ganun Parang yun talaga yung nila parang natural nilang comfort zone nila yun parang sabi nga ni Alex, kasi yung show na yun is kay DJ Mo talaga. Tapos sabi ni kasi may taping si Alex sa Showtime. Tapos after nun, magpa-podcast pa daw. Nagpaalam si Alex doon na alis na daw kasi magpa-podcast pa nga sila. Tapos sabi nung sinabihan ni Alex, sure ka? Kakatapos pa lang ng taping. Magpahinga ka na lang. Sabi ni Alex. Yun nga ang pahinga ko. Kasi yung mga caller kasi mga nakakatawa yung mga problema din. Kasi siguro, di ako masyado sensitive sa mga ganun kasi parang about sa mga kabit nga. Kabit, mga love story, mga love advice. Tapos kung anong gagawin. Kung minsan, career din. Yun, parang parang para sa akin, medyo witty talaga si Alex sa mga ibang bagay. Komedyante siya talaga. Tapos talagang hinahire talaga siya sa mga weddings. Makita mo sa TikTok mga weddings sa mga Tapos yung mga tito jokes talaga. Mga tito jokes na magaling pa siya sa facial expression. Tapos yung comedic timing pa niya. Comedic timing. Galing. Sana nga merong ganito dito sa Sorsogon. Alam po sa Manila maraming stand-up comedy na studios na parang ganun, di ba? Oo. Written poetry siguro meron. Aram ko sa Legazpi nakatanda ko one time. Albay. Mga written poetry. Usually mga estudyante. Pero sa comedy kasi parang ang hirap. Kasi kailangan mo ng concept Kailangan mong ma-build yung ma-build up yung joke mo. Na parang, written din kasi talaga siya. Tapos parang unique din yung mga material na ibibigay mo. Kasi kung paulit-ulit na. Pero depende. Kasi kung minsan, kahit alam na, pero yung paka-deliver mo, delivery din. Ganda din. Depende ata. Sino mga favorite comedians mo sa si Alex bansa? Lang yung Ibang bansa? Si ibang bansa. Kevin Hart. Kevin Hart. Pero nalimutan ko. Jokoy. Di ako familiar kay Jokoy. Yung Filipino. Baka sa mukha. Di ako masyado. Kalbo. Ang content niya isang Filipino mom niya. Di. Baka. Send ko sa yung links mamaya sa Netflix. Nakakatawa din talaga siya. Siguro sa mga top. May movie siya? Or
Naka-4 na pumunta na nga sa Pilipinas. Nanood kami last time sa MOA Baka sa Arena. mukha. Kasi Kalbo na parang medyo 40, 50s. Parang gano'n. may nakita kasi ako parang ano siya sa Got Talent sa Amerika or British. Mga gano'n, mga sanat na sumikat siya. Nakalimutan ko ang pangalan. Basta yun. Sa kasi sa ibang bansa pa talagang may avenue talaga sa ganyan. Pupunta ka sa isang city, Chicago, Toronto. Talagang may mga clubs na pupunta mga tao na talagang wala lang, roasting. Roasting. Oo nga, nakita ko mga ganun din. Either sa Facebook, sa TikTok, or sa Instagram, merong mga ganung ano. Kasi medyo harsh dito sa ibang bansa eh. Medyo Harsh parang nagpe-perform ka tas ka agad, parang ibabara. Oo. Parang, talaga, hindi ka pwede doon. Parang hindi siya for the faint of heart. Na parang pupunta ka doon, hindi ready ang material mo. Yun naman. Yun nga, amaze ako sa mga ganun kasi parang may nakita ko isang video ni Rose siya tapos parang na defend agad yung sarili. Na-fend off niya. Tapos nag-walk out na lang yung babae na nag-ano. Hindi ko alam. Napikon. Lalo pa sa kanila maraming mga very sensitive topics, di ba? Parang basta marami, race, yun yan. religion, political, affiliation. Pero nagagawa naman nila ng paraan. Parang nag-double sila dun sa lines na parang, lang. Pero syempre, as much as possible, respectful. Palagi. Parang, yun nga pa, ang iba na haters ni Vice ganda din kasi parang rino-roast niya yung ibang tao. Para daw Pero kung minsan, sarili naman niya, di ba? pag pumunta ka sa mga bar na pinupuntahan sa Malate, nakapunta ka sa ganun. Di ba? Di ako nag-bar. Di ako nakapunta. Suggest ako sa iyo mga bar. Pero magandang talaga. Usually, pumunta kami one last, parang birthday ng ka-opisina ko. Parang doon kami. Tas roasting talaga. I-roast ka, hindi. Umalis ka na lang kung hindi ka sensitive ka sa ganun. Huwag mong dadalhin doon yung parang parents or mga oldies na kasi i-roast talaga nila. Kasi parang yun naman talaga, di ba? Parang iba siguro na build up yung tolerance sa mga ganyan. Kasi mahilig ako sa flip-top battle. Di ba nauso yan? Nagsubaybay ako dati. 2010 pa ako. 2010, di ba? Yung mga sina Looney. Sino paborito mo? Si Looney yung pinaka-top. Pero si comedian, pwede si Saito, tapos si Sinyo. Pero ngayon si Apex, si Mot. Basta madami. Si Delo, di ba? King of Privat, di ba? Yung niya, yung prime years niya. Prime years solid nun. Kaya parang dun. Kasi malala din dun. Mercenary din dun. Talaga. Yun naman, ganoon naman talaga ang nila. Kaya nga sila sumikat. Kasi parang sila at ang pinakasikat na flip-top battle rap battle, yung sa flip-top. Kahit sa ibang lugar, ibang bansa, sila yung pinaka-most subscribed na channel. Alin yung flip-top battle? Kasi mga Pilipino, tayong may number one. Tayong number one sa social media usage daily. Yeah. At around 53 hours something. Nakalimutan ko sa world statistics pero nakita ko. Kaya mapapansin mo, ibang content creator, palagi sila nag-tap into Filipino, may term dyan Filipino audience, di ba? Nagre-react sa mga Filipino singers. Lalo na sa Wish Bus, dami ko nakita. Kasi alam nila, tayong pinaka-active sa social medias. Facebook, Instagram. Sa ibang bansa, parang block yan So parang wala talaga, di ba? Parang pero dami yung kilala mo ba si Mr. Beast? Yun. Yung target niya ngayon ay mga taga-India kasi ang daming population daw doon. Pero si Mr. Beast kasi hindi mas memorize, alam niya algorithm. Naintindihan niya, nakikita mo siya sa ganyan, pero ang team niya is very tsaka nagsimula siya doon. 14, 13 years old pa siya. Wala pang YouTube dun. So, inaral talaga niya yan. Parang content creation, pag-focus, paggawa. Alam mo yung nag-hire siya ng $1 million para sa thumbnail lang. Hindi ko rin. Yung thumbnail, yung thumbnail, yung kiniklik mo na thumbnail. Kasi ang thumbnail, para siyang kumbaga sa email, siya yung subject. Ang labanan lang naman sa email, may mga nag-email marketing, is pag in-open ang email mo, paano yun ma-open? Kung ang thumbnail mo, hi, this is this is Mark, parang dapat clickable, di ba? Clickable. Ganun din sa thumbnail. Pansin mo ang thumbnail gaming yun, parang
parang embossed. Oo. Tapos parang lumulutan, ang term doon, parang lumulutan yung tao, di ba? Tapos parang iba-ibang facial reaction kasi kailangan ma-break yung pattern sa utak. Na parang kung palagi ka lang nakasmile, hindi ka may click, kaya makita mo sila parang gulat, kung ano, iba-ibang facial reaction, embossed, colorful, for the purpose na maklik. Pag na-click na yun, kuha mo na yung parang algorithm nila. Pero grabe yung ano nila, di ba? Ang paggastos niya sa isang video. Oo, kasi grabe. Kasi alam niya talaga ang ano, di ba? Pag gumagastos siya sa isang video, ang balik niya sa kanya, malaki din. Oo. Lalo na pag na-fulfill niya yung promise niya, how I cured blindness in mga ganito. Skinner niya talaga. Parang hindi makinner, parang pinatherapy or ano ba yun? Operation. Operation. So, ikaw. Siya nagastos lahat. Siya nagastos lahat. So, makikita mo, yung video niya ni Mr. Beast na nulungan niya na sa operation yung mga bulag. First time nila makakita, tapos iyak agad sila. Kasi first nila makakita. Since birth. Alam mo yun, tapos ginastusan niya. Barya lang yun sa kanya talaga lahat. Pero, nakaka-capture niya kasi iba't ibang parts of mga audiences. Wala siyang any form of toxicity. Wala siyang binabash. Although may mga content naman na gano'n, more on gano'n. Pero, magaling siya. Alam niya eh. Alam niya kung paano. Sila naabutan ko dati sila. Full name ni Mr. Beast. Wait lang. Sige lang. Sila Logan Paul. Di ba? Na ano ba yung ano niya? Yung pinakaunang mga content? Naiirita ako. Hindi ako kasi nakikinig bro sa mga ganyang content sa ano. Logan Paul ta si Jake Paul. Di ko sure kung alin sa dalawa yung ano, yung medyo harsh sa mga prank na parang below the belt lahat. Pero yun nga, may parang sino nga yung na narinig ko na isang influencer. Parang sabi niya, marami tayong pina-follow na sa social media. Parang palagi mong i-consider na i-re-evaluate ang mga pinapakinggan mo. Yung mga influencer mo ba, tumutulong sa ibang tao? May tinutulungan ba sila? Nag-provide ba sila ng value sa tao? Nagiging better ka ba sa person? Or puro ang content nila is pambabash, pang clickbait, gagawa ng break? Nangyayarita ako sa clickbait, tapos yung content is parang ang layo. Oo, parang gano'n. Sayang oras. So kailangan re-evaluate talaga ang mga fina-follow mo kung lahat ba to. Most probably, magiging ganun ka rin, di ba? Yung problema lang pag nag-clickbait ka, tapos nainis na sa'yo, parang nagdadalawang isip kung panoorin pa yung next video mo. Oo, ganun. Very important. Lalo na pag nagsabi ka nag-promise ka tapos hindi naman nangyari sa video. Yun yung isa sa mga part sa mga gagawa ng mga YouTube reels or stories. Ang labanan niyan is una, parang clickability, makling. Tapos matapos yung video mo. The more na matapos ang video mo, parang watch time din. So, kaya nga 'di ba nauso ang shorts and reels kasi iksi lang niya eh. So, ang probability matapos siya, mataas kumpara sa 10 to 15 minute video, 'di ba? Na unless na mga fan mo talaga yun, papakinggan talaga yung long form content mo. Makita mo si Gary Vaynerchuk, puro na siya ng reels. Gary Vaynerchuk, di ba? Kasi 1 to 5 seconds, 1 to 10 seconds, tapos nakita, okay, good yan kay YouTube. So, palagi pang pinapanood. So, good yan kay YouTube. Kailangan na din may watch time ka sa sa shorts sa YouTube bago ka ma-monetize. Compare dati. Ganun naman talaga. Parang filtering system nila. Na hindi alam ng iba na parang malay mo, funny, nag-resonate. Kaya ang iba parang clickbait, may mga thumbnail pa lang. Aram mo nakiklik mo to, parang nakakaiba to. Parang pag-click mo, mabilis lang. Ganito lang pala yun. Tapos hindi naman. Parang ganun pala. Parang hindi naman pala parang nakakatakot. Parang ganun. Kailangan mo lang talaga i-break yung pattern sa tao na parang, ang term dyan is pattern, nakalimutan ko na. Pero kailangan mo lang ma-break yung pattern para mag-stop sila sa scroll. Panoorin, click yung video mo, panoorin. Bonus lang yung likes and comments. Diba? Doon ka mapupush sa algorithm. Paakyat, parang gano'n. Ang pangalan pala ni Mr. Beast, full name is si James Stephen Donaldson. Ilang taon na ba siya dyan? 1998. Ay, gagi. So parang 25. 25, mga gano'n. Bata lang siya. Naol! Oo. Hindi naman siya about sa age kasi parang
maaga siya masyado nag-start sa bata pa ganun lang eh. siya. Oo. Bata pa lang siya, nagsimula na siya. So, trailblazer siya. Tapos, ang ginagawa ni Mr. Beast dati, kasi parang everyday nagma-mastermind siya. May 4 siyang mga tao na everyday magkausap sila 8 to 10 hours per day. Tapos magkausap lang sila, nagma-mastermind kung paano ma-figure out tong YouTube thing na to. Hanggang sa na-figure out nila ang algorithm, paano consistent. Sa kanila nagpapaturo ang mga tao pagdating sa content. Which is, alam naman na yung Proven na blueprint. din kasi. Ano? Proven na. Proven na yun. Top 1 na din siya eh. Kaya, tsaka itong mga platform na to, Google, Facebook, binabago din nila ang algorithm. Tapos ito, mga magagaling na content creators, nasasabay nila yan kasi alam nila eh. Pag may lumabas na update, naaral nila, parang sa game. Alam yung mga ML players, di ba? Pag sa pro ka, nag-ML ka ba? Oo, dati. Di ba? Pag sa pro ka, pag ang mga teams, every update, binabasa nila yung every single detail kasi para malaman nila kung alin yung magme-meta, di ba? Alin magme-meta na ganun. So, ganun ka rin dapat. Kung gusto mo mag-pro sa YouTube gaming, sa content, lahat ng updates ng mga platform na to, kailangan mong parang aralin talaga. Yung may napansin ako sa TikTok na parang may times na pag marami kang in-upload is as in 0 views. Oo. May strategy din ng TikTok organic. Pero siguro next topic na lang natin i-mention. Kasi parang nakapag-work din ako sa ibang brands na more on pushing TikTok organic tapos TikTok ads. Organic gaming eh. Hindi mo siya ma-feed pag idadaan mo sa madaming video. Sa quantity. Hindi. May specific number na kailangan mo magawa tapos specific times na kailangan mong gawin. Depende kung saan bang gusto mo na content. Pag sa Pilipinas or sa local area mo, iba din sa ibang bansa. Ang oras na So, may formula ang virality. Alam mo yan kasi parang nag-subscribe ako dati sa mga paid subscription about organic content, about e-commerce before. So may nilatag talaga silang formula. Nagagawin mo lang to, pero ang challenge sa akin that time is pag-produce ng content and pag-edit ng video. So parang mahirap din talaga pag hindi mo siya gamay, di ba? May mga tools na ngayon pero may formula siya. Lahat may formula para Google, Facebook ads, Facebook organic. May mga formula siya. Kaya makikita mo tong mga to pa. Mga sa India nakakarating yung content dito. Kasi nakuha nila yung algorithm. Mga sa recommendation. Pansin mo sa mga products sa China, yung mga items. Di ba parang wala kang choice kundi tapusin mo kasi mabilis eh. Mabilis lang, hindi siya slow, mabilis, tapos medyo fast-paced. Tapos na. Yung din, parang may ads na din sa sa YouTube na bawal mo i-skip. Kailangan ano ba yun? Nag-try ka na ba mag-ads na more yung sa Facebook yan? YouTube. May ano ba yun? Parang price tier para din sa Sa YouTube kasi part siya ng Google, 'di ba? Parang YouTube ano siya ng Google. So parang ang tawag namin nun sa Google Ads is parang video campaign or YouTube campaign. Iba-iba 'yun, 'di ba? Parang may non-skippable ads. Yun nga eh. 'Di ba? Parang may 20 seconds. parang ang iba yun, no? skip. 'Di ba sa YouTube skip 3 seconds, 'di ba? Or 5 seconds unless magbabayad ka ng premium, 'di ba? Sa Facebook ngayon mahirap, yung parang 20 tatapusin mo talaga. Sabi ko, grabe. Wala eh. Grabe yung mga ang karamihan yung laro na lumalabas bigla sa video. Yung hintayin mo talaga yun eh. Para pag nag-download ka ng app, tapos para free lang naman yung app eh. So para maano yung download mo, 5 seconds muna, di ba? Okay na yun kasi libre lang naman yung service na ginawa sa'yo, di ba? Parang ganun. Pero lahat naman yan, may mga formula para sa ads. Di ba? Para ma-push talaga siya. So sa ibang bansa, usually pag hindi ka talaga nag-ads, parang bakit? Kasi lahat ng competition mo nag-ads eh. Lahat ng competition mo parang gumagamit ng Facebook ads ng Google ads. Yeah. So, the fact na hindi ka nag-ads, malalaman ka ng competition mo. Ang alam ko yung Samsung, grabe bumayad sa ads. Kaya, pansin natin na nakikita natin pala. Ano pa yung mamalakas? Nike, Adidas, Under Armour. Pag lalaki ka, mga ganun, di ba? Auto-target ka sa ganyan eh. Yung nakita ko na parang di nag-rely sa ads is yung Xiaomi. May ads siya, pero less, kaya medyo mura yung nila, price. Dati, ewan ko ngayon kung nag-ads na din sila. Pero may mga ads na din ng Xiaomi. Yung pa-boom pa lang, yung Xiaomi dati.
Magaling din ng mga Chinese pagdating sa yung sa advertising. Tapos yung makikita mo kahit sa mga messenger ads. Messenger, Kate, tignan mo lang yung friend mo. Message dito may di ba? May isang part din yun. Nakasingit. Parang, ang tawag doon is placement sa YouTube. So parang, hindi nga lang siya mag-convert. Pero, nasasingit sa'yo, di ba? Sa Viber, sa lahat ng mga to. May mga ads na sila, di ba? Message yung mga brands. Ganun talaga strategy nila yun. Parang brand recall na tinatawag. Yung parang, palagi mo na nakikita, tapos parang, teka, bilhin ko kaya to. Install ko kaya itong app na to. Napadownload ka na rin ba yung mga games? Yung mga games. Yung snake. Alam mo ginagawa nila. Ginagawa lang nila. Sinasadya nila na parang, hindi galingan. Diba? Parang ganun, di ba? Parang, yung build ka ng bridge. Yun. Di ba ko, ikaw naman, parang, ano ba ito? Ako nga, parang ganun ang nila, ganun ang formula nila. Tapos parang ikaw, teka nga, parang kaya ko yung gawin. I-download mo na. Di ba? Pero, naka-download ako ng ganyang game. Ang ginagawa na, hindi naman yun yung actual game. Yun nga. Parang siya, parang nakabalot siya. Parang candy wrapper game ang tawag ko sa kanya. Mga candy wrapper games. Nainis ako dun. Ibang mga game naman to. Parang mini game lang yun sa totoong actual game. Mga energy-based. Di ba? Gusto ko yung yung parang may nag-auto-attack tapos may mga number na kailangan maubos. Sabi ko, try ko nga. Tapos pag download ko is gumagalaw ako parang naging RPG na type. Sabi ko, shit, di naman to yung yung gusto laruin. Pero parang minigame lang. Ina-install ko na agad. Wala, napabili ako ng mga energy dun, parang mga ganun pa. Yung may VIP 1, alam mo yun? VIP 1 hanggang VIP 15. Ano yun? Parang mga ganun sa energy base. Pag VIP 15 ka, may ganito ka, mga ganun. Ganun sa mga games eh. Ako kasi parang, ang dami kong games na nilaro ba simula bata pa. Mobile, parang ganun. Hanggang ngayon, maglalaro naman. Pero parang... Lesson ako na mobile siguro, kahit yung mobile, parang wala na. Nag-stop ako last 2 months na ata. Okay lang naman yan. Dati ML, na-addict ako sa ML. Dati, Mythic gaming. Naka-Mythic. Oo, dali mag-Mythic pag sineryoso mo. 5 ata. Ay, tama ba? Sino favorite player mo? Funny. Funny ka? Kasi, mahirap kasi yun. So, parang, yun yung way ko din para di siya, boring na laro. Kasi, grade 4 pa lang, nag-Dota na ako. So, parang familiar ako sa ganong laro. Tapos parang, kung madali lang naman yung gagamitin ko sa laro, parang, madali ako bored sa laro. So, paiba-iba din akong laro dati. Ako ng Rafael eh. Finanal ko si Rafael hanggang Mythic. Oo. Parang may time ata na or season na parang sobrang meta si Rafael. Wala pa yata ako. Parang, yung kaibigan ko kasi parang si Chico. Parang siya, si Joehead. Naging OP yun. Yun, parang talagang core na Joehead. Tapos Rafaela, papabilisin pa. Tapos tinatapon niya lang ako pag mamamatay na ako. Tapon na lang ako. Tapos hanggang sa nakarating ako Mythic, may mga kakilala ko na isa lang talagang account kahit anong gamitin mo. Yun lang kasi funnel eh. Pina-funnel mo siya eh. Kung wala kang gagawin, yun lang talaga. Kahit 3 na kayong MM dyan. Ako nga kahit may Estes pa or may Angela. Rafaela lang talaga ako. Parang one trick pony. One trick pony ka talaga eh. Kasi alam mo lahat ng situation na mangyayari. Tama. Diba, parang gamay mo every di ba? Parang nag-League of Legends ka? Di. Yun. May favorite ako dun si Raven na kung may mga Raven main dyan. To the point na yung in-game name ko, Raven na. As in, halos buong season, yun lang nilaro. Kasi sobrang pwede siya sa jungle, pwede sa top. Parang sobrang niya. Parang versatile talaga na character. Pati yung skills niya, parang versatile. Pwede maging, sinuport ko yun kahit puro attack damage yung ako sa Rafaela, tank build talaga ako. Tapos, meron kasi siyang slow, meron siyang speed up. May meron siya pang panghanap, may pang check bush, may stun, may heal. Di ba napakadaya? Tapos, wala lang. Ako kasi parang, ang dami ko nilalarong video games, parang na-apply ko siya sa totoong buhay. Pag ginamify mo ang buhay, in reality, video game lang din talaga siya. Di ba? Pag nag-focus ka sa isang bagay, kahit anong mangyari, example, nag-focus ka sa sales. Wala, sales lang ginawa mo. Wala kang nag-pandemic na nag-sales ka pa rin. So, talagang ilang gawin mo yan for ilang years, most probably magaling ka, di ba? Sa ibang bagay, baka customer service, baka hindi ka magaling or kung ano. Pero kung isang bagay lang focus mo talaga, imposible hindi ka gagaling doon, di ba? Parang gano'n. Ang idea din ng
early game, mid game, late game. Diba? Parang, alam mo yung dati nung nagsimula ang Dota, di ko alam kung bakit ginawa mo. Parang, yung una, pinag-iipunan mo pa yung butterfly agad. Yun. Tapos mga ganong strategy na parang, teka, mag-iipon ako ng 5,600 para sa butterfly. Tapos, namamatay ka nang namamatay. Di mo na nabuo yung butterfly, tapos ng laro. Diba? Parang, which is mali eh. Dapat ang strategy, ang perfect game, bili ka muna boots. Hindi bago boots, ano muna, Ironwood Branch eh. Diba? So, mas kung mga ano muna. Slowly, i-build up mo, ibenta mo yung iba, discard, ano naman, ipon-ipon, pag ganito, adjust lang. Which is, ganoon naman sa totoong buhay, hindi mo kailangan mag-kotse agad. Hindi mo kailangan ng bahay agad, di ba? Anong gagawin mo para masustain ang ginagawa mo ngayon, di ba? Malay mo, more on, gusto mo pala talaga may talent ka sa triathlon, or random lang to, triathlon. So, mag-invest ka sa mga shoes, mga equipment na ganito. Hindi naman necessarily yung mga high-end na shoes or equipment, pero anything lang to start, di ba? Ang pinakamahirap mag-start eh. Yun ang ano eh. Parang, kaya naka-start ako. Ganun lang. Good. Ganun. Very good. Ganun lang naman. Tsaka, pag nag-start ka kasi parang, depende, malay mo na-realize mo, di mo pala gusto. At least nagawan mo na-feel, na ano mo na to, parang, na-cross out mo na to, di ba? Malay mo, magustuhan mo pala talaga. Kaso wala kang katulong or walang equipment, kulang ano. So, wala mo nang gagawin mo, di ba? Parang ganun. At least may goal ka na. Mga ganun. Nakakatawa. Lalo na sa nabalik ako sa butterfly. Ganun ang mga gawain. Alam mo yung ganun, di ba pa? Di ko naman kasi talagang inadik ang Dota 1 pero lahat nag-Dota 1, di ba? Parang mga pag para yun yung ano. Pag millennial ka, nag-Dota 1 ka. So lahat mo talaga, di ba? Parang ano pang marirealize mo sa game, di ba? May early game. So, yung laro mo sa early game, hindi naman pwede same sa laro mo sa mid game, di ba? Kasi parang grupo kayo eh. Stay sa lane mo, hindi ka na nag-roam, hindi ka na tumutulong, na dapat ganun ang ginagawa. Parang itong buhay din, di ba? Parang, pag medyo okay ng lane mo, okay, ano ang makakatulong sa iba? Kasi grupo kayo, di ba? Either yung ibang yun, family members mo, friends mo, ka-team mo, paano mo sila tutulungan? Iba naman sa late game. Baka sa late game naman, naka-boots ka pa rin, hindi ka pa nag-upgrade ng boots, di ba? Parang ganoon. I-upgrade mo rin, di ba? Ibang facets ng buhay mo, di ba? Parang, for example, editor ka, or nagtatrabaho ka, remote work, or freelancing ka. Hindi mo pina-upgrade ang PC mo, ang laptop. Hindi ka pa nag-upgrade ng phone mo. 3310 ka pa rin. Paano ka makakompete? Yun nga. may time na nag-apply ako sa work from home din. Editor din. Kasi photo, video. Oh, okay. So, parang na-inspire ako din. Sabi ko nga mag-video edit na lang. So, nag-apply ako. Philippines or sa Philippine din siya? Philippine-based din yun eh. Nahanap ko lang sa Job Street. Nag-apply ako, then sabi ko, kinontak na ako. So, nagka-conversation, interview meeting. Na-interview na din ako. May binigay din ako na output na para sa akin, pangit. Pangit talaga, pero so, sa requirements na hiningi is pumasok din. Yung pinaka-problema ko lang din dun is wala akong equipment nun. Kasi parang fresh grad din nakakata ko nun. Tapos, nagka-work ako is as in, sobrang minimum nung sahod ko dun. So, wala akong pambili ng kahit laptop na pang-edit. So, yun. Di ako natanggap. Ganun talagang reality, di ba? Parang example, parang remote work. For example, may client sa ibang bansa, US, Canada. Alam ko naman, kaya naman nila magbigay ng laptop. Pero hassle yun, di ba? Oo nga. So, maghahanap na lang sila ng may laptop, di ba? Ngayon, tama. pag na-prove nila na magaling ka na, baka, okay, hey Carl, hey Mark, I'll give you extra to provide for your equipment. Di ba? Parang ganun, di ba? Parang, kaya nga nung nag-transfer ako dito, syempre company laptop din. So, parang ganun, company laptop din. Alam ko kukunin na nila. So, nag-invest talaga ako sa equipment. Di ba? Talagang equipment. Di ba? Last year, 2020. Ano ba ngayon? Last year, 2022. So, nag-invest ako sa equipment. May kaibigan ako. Tinulungan ako sa ganyan. Syempre, akala ko gusto ko lahat ng specs. Max specs. 300. Tapos di naman nagagamit yung iba. Kaya nga sabi niya sa akin, parang, yun din ang advantage pag may kakilala ka na marunong talaga na parang, di mo yung kailangan pa. Oo. Di ba? Di mo yung kailangan, maggagawa ka na nasa ka magtatrabaho. So, may ganun. So, very important ang may information na ganun na etong kailangan mo, good pa to for 5-10 years. Ito muna. Tapos bibigyan ka ng option na parang,
water cooler o fan cooler, 'di ba? Parang ganoon eh. Ako gusto ko sa water cooler kasi gusto mo yung mga anime, di ba? May anime. Yung mga anime na gumaganon, ganun. Para sabi niya, oops, pag nag-water cooler ka, parang pag-maintain din. Tapos ni-research ko rin, at some point in 1 to 2 years, may mag-fail, may mag-leak dyan. Meanwhile, gamit ko is Noctua fan cooler. So, pag sa fan, magbe-break yung fan. So, pwede mo palitan. So, kumbaga sa endurance. Kung streamer ka, hindi naman talaga parang Instagrammable ang fan cooler, di ba? Gusto mo dun sa may mga anime, na kung ano-ano. Pero yun nga, very important na may expert advice ka sa ibang tao kasi minsan makakasave sila sa iyo ng time. Hindi naman nila kailangan necessarily po sa iyo yung product, pero bibigyan ka ng option. So, kung ganito ang range na gagawin mo, etong product, mas maganda. Kung etong ganito, etong ganito. So, nakasave ako ng thousands of pesos para lang dun dahil sa advice na yun, di ba? Parang gano'n. Kasi gusto ko max eh. Tapos oras din. Oras kasi din. Hindi ka na mag-research na Tapos, pero okay pa naman ang PC ko. Okay pa naman may nabibuild siya. Sabi nga ng kaibigan ko si Jota, parang good pa to for the next 5-10 years. So, ganun eh. Kasi yung high-end masyado atang binili mo eh. 3070 Ti. Tapos mga 16 gig, 32 gig RAM. I-upgrade ko lang sa 64 gig RAM. So, kumbaga sa anime character, siya eh, plus 10 sword siya eh. Plus 10 sword siya na fire eh. Tapos pag ka may poison pa eh. Kasi yun ang field ko eh, parang digital marketing, freelance. So, kukuha ako ng plus 10 sword. Tama. Tapos, dagger na plus 10 din, di ba? Na parang, syempre, nakaya mo magtrabaho anytime, anywhere. Gamit ang phone mo, tapos sa PC mo, tapos laptop, parang gano'n. Para maka-keep up ka sa iba. Paano pag may pinarender sa'yo, di ba? Oo nga. Paano pag multiple na tabs? Naalala ko naman ng render. Whole day. Render ko na. Less than 30 minutes lang na video. Grabe. Kasi shit, dito aya. Pero alam mo yun, paano pag nabigyan ka ng opportunity mo, malaki yung pay, di ba? Malaki yung contract. Wala talaga. Tapos nirender mo ng 1 day. Di ba? So baka mawalan ka na parang, Kenneth, you're very good. But we think that your your output is parang your turnaround time is too long. Diba? So parang awareness sa mga ganito na mga photographers, alam nila kung anong lens ang bibilhin. Alam nila hindi nila kailangan, alam nilang kailangan nilang gawin. Alam nila yung laptop na for editing talaga. Ano ba? Mag-editing ka ba or mag-gaming ka dyan? Di ba? Parang ganun eh. Parang sa phone ko dati, Samsung S22. Gusto ko bilhin yung parang for gaming. Parang ano ba yung for gaming yung parang ROG? Parang nakalimutan ko na. Maganda rin siya, sabi niya. Pero tinanong ko kaibigan ko, sabi niya, Carl, mag-gaming ka ba talaga or or magtatrabaho ka? Kasi kung for productivity, maganda to, 'di ba? Kasi parang may siya, parang meron siyang something na parang pen, 'di ba? Parang so S22 S22. So parang gano'n naman. Di ko alam, okay naman, kaya mo naman siya sa Apple, pero di kasi ako Apple parang di ako sa Apple product kasi naniniwala ako nag-Apple ka para kulong ka na sa Apple. Yun. Tama. Pero siguro since nagde-dev kami. Sa US kasi puro medyo less hassle na less third-party software yung i-download mo. Kasi naka Linux based na yung sa Apple. So kasi kung Windows is parang... So, walang nag-Windows? Parang hindi ka nag-Windows? Pwede. Konti lang kami din. Pero, mayroon din kasing Linux-based sa Windows. Pwede naman dun, kaso medyo hassle para sa akin dun. So, hanggang sa nagka-opportunity din ako na bumili. Bahala na. Career ko din yun eh. Oo, parang ganun talaga, di ba? Parang, so kung gusto mo mag-gaming, separate na lang. Mag-build ka na ng PC. Pero kung sa career mo talaga, mag-invest ka dun sa sword mo muna, di ba? Sa inisip ko, sword mo. So, kahit mawala ako ng trabaho, may na ako. Parang may capacity ako ka na para mag-provide in case na maghanap pa ng client. Yeah. Parang gano'n naman. Ang ginawa mong yun is parang defensive move siya. Di ba? Parang defensive, parang minsan pwede kang maging aggressive pero parang risk mitigation siya. Na para pag nawala o pag nagkaano, kaya mo kasi yun ang pinaka-versatile na equipment para sa iyo as a developer. Ano bang ginawa mo? More on front-end, back-end, or full stack? Full stack ako ngayon. Pero more on... 26 years old? 25? 26. Pero more on kasi yung before ngayon is full stack talaga kami. Halos lahat. Kasi parang isang module sa'yo ng front-end and back-end. So parang buo na yun. Pero nung naglipat ako, mas na-develop yung sa back-end part kasi may mga front-end na kami na as in magaling talaga. Magaling, sa kanila na lang yun. Talaga.
front end, more on UI UX to, Yep. diba? UI UX. Oo. Yung mga kilala ko dito sa source ko, magaling talaga sa UI UX. Gusto Pero ko. back end talaga usually, pero full stack din talaga eh. Kasi minsan naghahanap talaga sila ng naghahanap sila ng jack of all trades Oo. na kaya gawin, which is sa career naman, lalo na sa remote work or sa freelancing or kung any specialization, very important na marami kang alam. Kasi magiging irreplaceable ka, di ba? Yeah, parang wala na time na mag-explore ng bago. Siguro, gusto ko din mag-podcast. Tapos, mag-try iba. So, try ko muna i-stop kasi minsan na-burnout din sa ganun talaga. May mga sabi nga ng kapatid ko, may mga sabi, kuya, parang may mga seasons ka sa isang year. Oh. May season ka na nag-workout ka, may season ka na nag-video games, may season ka na nag-Netflix, parang ganun. Mm-hmm. So, na-realize ko yun, naging aware ako. So, parang ayaw ko siya kalabanin na parang yung season na ganun, na parang kung hindi ka naman nakaka-epekto sa trabaho mo, kung okay lang naman, di mo may extra time ka, okay lang, go. Nung pandemic nga, 2021, pandemic, work from home. If galing ako sa Manila, rat race, talagang ganun na ganun. Tapos nag-work from home. Lahat ng games nilaro ko, pre. Lahat ng games. Di ko na-enjoy yung pandemic. Lahat ng TV series pinanood ko kasi first time ko magkaroon. Weekends, matutulog lang ako kasi sagad eh. Pag Manila ka, tapos nagtrabaho ka sa Manila. Oo. First job ko yun. Ilang taon mo doon? 5 months lang ako. Oo, talaga. Sinukuha ko kasi yung job ko dun is pupunta sa kada SM kasi SM yung client namin. Web dev yung parang. Hindi. Mag-maintain lang ng kiosk nila. So, sobrang hassle ba? Pati bagyo. Sabi ko, saan papasok ko? Oo. Doon ako sa Magallanes na part. Yung as in baha abot dito. Sabi ko, wala pa yan sa amin dati. Hindi na to worth it. Umuwi na lang ako. Nung college kasi ako sa Mapua ako dati, parang 3 years ako doon bago mag-transfer. Pero parang nabisita ako sa Manila, sa UST. Jesus Mariosip. Inabot ng undoy. Yung parang, yung mga kwento ng mga kaibigan ko na andito na yung baha, tas ilalaban mo pa yan. Parang, kaya nga parang may form of resilience kapag galing ka sa Manila. Kasi parang, sanay ka sa pila, sanay ka sa ulan. Na-experience mo ng Guadalupe. Na-experience mo ng Guadalupe na gabi, kinsena, swelduhan, umuulan, holidays, palong holidays. Hindi. Ako, pag galing ka sa ganun, saludo na ako sa di ba? Kasi alam mo yun eh. Kasi hindi mo yung ginagawa parang regular basis. Alam mo na, next Friday na naman, ganito na naman. Or minsan kahit Monday, basta umuulan, di ba? Parang ganun eh. Kaya nga parang may certain respect ako sa mga nagtrabaho sa Manila. Kasi parang, alam mong resilient to in a way, di ba? Parang resilient yan. Pupunta ka dito sa Sorsogon, onting ulan, onting pila, 5. Walang problema sa amin yan. Pumipila kami sa Tiger Sugar ng 20-25 na tao. Anong pila dito? Akala ko papasok na ng fully book. Tiger Sugar pala. Di ba? Parang, so parang, alam mo may form of resilience ka. Tapos in a way na parang, pumunta ka dito, umulan, magtatrabaho ka talaga. Di ba? Parang, although may mga benefits naman, which is, andun lahat ng kahit anong gusto mo bilhin, andun. Maraming communities. Anong gusto mong communities sa fitness, sa cosplay, anime, merong ganun. Andun eh. Andun sila lahat eh. Opportunities din. Diba? Parang ang daming opportunities sa Manila. Pero yung struggle, parang, shit. Commute? Pag-commute? Hirap. Maski malapit lang, magdo-double ride ka pa. Ano natutunan ko dun bro? Angkas tsaka habal. Di ako nakatay ng angkas. Di ako nakatay ng angkas. MRT lang ako. MRT, LRT. Nung dati kasi, ako, Taguig to QC. Ang biyahe ko pa, pre-4. So, para mag-van, tas mag-LRT, tas jeep. Or minsan, bus, jeep. Tsaka ang mahirap dun pag umaga, minsan, kasi jeep eh. Nag-van ako, kasi ayaw ko makipagtulakan sa jeep. Sa Taguig. Ang mahirap kasi makipagtulakan. Hindi ko kaya makipagtulakan. Pero makipagtulakan ka sa mga batang babae. Mga matatandang babae. Yun, pag lalaki yan, kaya mapagtulakan. Parang, okay lang. Ganun eh. Pero pag babae, tapos matanda, hindi mo gagawin yan. Di ba? Parang mas Kaya sabi ko na mag-ban na lang ako. May extra na payment. Pero alam mo yun, mas hindi na makipagsabahin sa kanila talaga. Grabe. Nakakapagod. Wala pang pandemic noon, wala pang mga face mask doon. Tapos punta ka na naman sa MRT. Makikipag-git-gitan ka na naman. May na-experience ako doon na as in ako ng last kasi magsasara na. May nagsingit pa. So di ako makahinga kasi ang mahal ko na sa
mataba ako. So, naipit pang tiyan ko. Di ako makahinga. Shit, sana matapos na to. Tapos wala, tapos lalanghapin mo talaga lahat. Lahat lalanghapin mo. Wala eh. Kailangan makauwi. Tapos fastest route talagang MRT. Sa EDSA talaga, di ba? Parang kaso ang pila, na-experience ko pa dati nun yung parang talagang nasisiraan yung MRT. Titigil kayo, tapos parang, nakikita ko sa TV, sabi ko, haha, di pa na-experience. Hanggang sa amin nangyari. Totoo pala talaga. Naglakad kami, syempre mababa ka, di ba? Parang mga kuryente pa di ba? Parang, anong kadalasan ng sira doon? Di ko alam, yung mga previous pa yun, parang di ko alam baka substandards na siguro yung mga trains. Alam ko na palitan na rin ngayon. Pero, alam mo, lahat ng nag-Manila, alam yan. Mas gusto ko pa LRT papuntang, di ba, papuntang U-Belt doon. Kasi mas maganda, mas less, pero pag Manila talaga. Di ba, parang, kaya sa lahat na nasa Manila, marami saludo. Saludo kami kasi, alam mo yun, yung, keep up the good work. Tapos, may time and place for everything para pag lumipat, mag-transition. Pero, pag galing ka sa ganong hardship na and toil, talagang may certain form of resilience ka talaga. Di ba? Umuulan dito. Umuulan. Example, magta-tricycle. Alam mo, nakamotor ka, naka-tricycle, nakakotse ka. Alam mo, at in 5 minutes, makakauwi ka sa inyo. So, maligo ka pa. Sure. Mas maliligo ka, pwede ka pong bumalik, pumunta sa kung saan pa ng mga party, mga gano'n. Doon talaga parang naulanan ka, hindi ka nalalabas. EDSA. Bukas na, di ba? Parang gano'n na. Pero syempre, ang na-realize ko sa Manila na ang trick lang naman sa Manila sa commute, habal or anong habal? Habal or angkas, motor. Okay. Syempre, ang habal hindi regulated, di ba? Parang angkas regulated sila, di ba? Parang hindi naman sa promote. Anong habal? Motor din, pero nagtatawag lang din sila. Parang wala silang app. Di ba? Parang wala silang app, parang gano'n. Okay. Kasi sa Manila, kahit gano'ng gandang Grab na nakuha mo, traffic ka pa rin. Siksikan ka pa rin. Grab, ganun yan, singit-singit yan. O angkas, singit-singit. Angkas, singit-singit yan. So kahit anong mangyari, malikabok nga lang. Or minsan, maulan, mahirap. Pero pag pauwi ka na, mas madali. Alam mo, maulanan ka na't lahat. Alam mo, makakauwi ka. Regardless kung mag-taxi ka, mag-grab ka, swelduhan, yung Friday madness. Kahit ganong pera mo, hindi masusolusyon ng Grab. Okay ka lang, safe ka, pero anong oras ka makauwi? After 1-2 hours. Yeah. Pinaka-horror time ko nun is, papasok ako ng 7. Kasi 8 dapat andun na. So, medyo AM. Tapos, since parang papunta pa ako sa SMBF, Paranaque. Paranaque ka. Kasi may SM doon. Lahat ng SM is kailangan puntahan eh. Yun. So parang naging gala ako doon. Kaso, di rin na-enjoy kasi for work yun eh. So, pag pa-uwi na ako, kuminsan, na-experience ko pala yun pag sa North ako. Tapos, sasakay ako ng bus. As in, pag sa EDSA, kahit maaga ako umuwi, kuminsan, naabutan ako 11 na. Tapos pag-uwi, wala, tulog na lang. Wala kain-kain. Tulog na. Bagsakan na eh. Hassle dun eh. Minsan nakakatulog na lang ako sa bus. Alam mo yung parang time na save mo dahil grabe. 11. Minsan 12. Tapos, hindi ka na nakanood ng... Dito nakauwi ka na ng 9. Makapag-Netflix ka pa mga 10 minutes lang biyahe ko dito. So, parang less hassle talaga. Parang in a way, may lamang tayo in number of hours. Hindi naman hindi naman in any way, shape, or form is fight. Kasi galing din tayo sa Manila, di ba? Alam natin. Pero pag andito ka sa probinsya, Sorsogon, or kahit anong probinsya na hindi masyado ganun, kahirapan traffic, kailangan mo imagine na advantage mo yan. Na extra 3 hours na yan, di ba? Grabe. The 3 hours na yan, pwede ka mag-gym or mag-walking. Pwede ka manood ng Netflix, pwede ka maghugas, naligo ka na, nagkain ka na. Alam, tayo magagawa eh. Pwede mo trabaho. Di ba? Parang ganun, di ba? Parang extra time yan na regalo sa'yo. Pero yun nga, di ba? Kasi siguro yun naman ang benefit ng remote work na nabibigay, di ba? Parang ganun, di ba? Kahit nandito ka nagtatrabaho, may physical office kayo. Alam mo, in 5-10 minutes makakauwi ka. Oo, tama. Diba? Okay nga yan eh. Tricycle, motor, or kotse, alam mo makakauwi ka, di ba? Maganda nga natin dito. Kasi magandang coastal natin dito, di ba? Pag dati kasi L lang ang Sorsogon eh. Tapos may mga ano lang. Ngayon, may coastal ka, may diversion ka, singit-singit. Alam mo lang yung mga daan.
makaano kayo, makagalaw kayo. Sobrang ganda nga dito, malawak ang kalsada. Sobrang lawak ng kalsada. Ganda, di ba? Parang sabi nga nila, pag alam mong Sorsogon ka na, pag maganda na kalsada, di ba? Parang ganyan talaga. Gano'n naman, eh. Ba? Tsaka very safe. Very safe. Di ko alam sa iba, pero ikaw ba? Pakiramdam mo ba? Safe ka ba sa Sorsogon or sa parang, wala namang parang natatakot ka ba sa mga snatcher or mga hindi naman. Ako hindi. Alam ko mga talaga. Parang confident ako na maglakad-lakad sa labas na parang mag-drive na. Alam mo, safe ka naman. Oo. As long as hindi ka naman asshole, di ba? Kasi pag asshole ka, kahit saang lugar ka, di ba, nasa simbahan ka, o kung saan ka man, nasa grocery ka, nasa paralang ka, may mangyayari sa iyo kasi masamang tao ka, di ba? Parang ganun ka. Pangit ang reputasyon mo dito. Oo. Tsaka tingin ko basta may ka lang, may contacts ka lang palagi, di ba? SK3, fire department, police, kung ano man. Palagi kang may mga... May 911 sa atin, di ba? Ako lang Pilipinas lang. Meron? So pag nag-dial... Pwede mamatay? Hindi ko na-try na bakuan. So pag nag-dial ako ng 911, sino sasagot? Taga-Sorsogon natin. Dito. Kasi, di ko sure. Kasi yun yung sabi sa akin. Kasi yung kaibigan ko doon nag-work. Sa 911. So, saan sila? Pero ayaw ko na-try kasi parang bawal yan, di ba? Bawal naman. Ano talaga? Parang... For emergency. For emergency purpose lang talaga. Alam ko mga phones parang may pag triple click mo, 'di ba? Parang auto dial lang 911, parang ganoon. Mga SOS. Mga ganoon SOS, 'di ba? Parang saan ang office nila dito sa 911? Kalimutan ko sa may di ko sure kung sa SPDR. SPDR mo. Parang ganoon. Tanungin ko ulit. Pero yun, sabi nila. Kasi kailangan malaman ng tao yan, 'di ba? Parang syempre, parang alam mo yung kailangan mong i-contact, 'di ba? Parang anong gagawin mo, tatakbo ka muna or parang 'di ba? Parang at least may re-responde agad sa iyo, 'di ba? Siguro part din ng safety is hindi lang naman yung lugar, yung mga tao, pero yung own preparation mo, 'di ba? Parang pupunta ka ba sa isang lugar, iskinita na dala-dala mo yung pera mo, 'di ba? Dala-dala mo yung pera mo, nakabuka, tapos ninakawan ka. So sasabihin sa iyo, ba't pumunta ka pa? Ba't naman bukas yung bag mo? Ba't duman ka pa diyan gabi, 'di ba? Parang kung may sense of sa'yo din naman, 'di ba? Para may responsibility ka rin doon, 'di ba? Kung alam mo na delikado, ba't pumunta ka may kasama kang babae, kung sino man, kasama kang kapatid mo o parents mo, as may mga nagiinuman diyan, huwag ka nang duman diyan, 'di ba? Kung 'di ba? Yan, general rule yan kahit dito ka sa Sorsogon, sa ibang bansa, sa Manila, kahit saan naman, 'di ba? Parang common sense naman. Huwag ka nang duman diyan, 'di ba? 'Di ba? Parang i-risk mo pa ba? I-risk mo pa ba? 'Di ba? Parang mitigation. May mitigate mo na lahat ng risk as possible. Kasi gusto lang naman natin lumabas dito pas enjoy, 'di ba? Paano makatulong sa ibang tao, mag-provide ng value sa ibang tao. Celebrate ng mga wins and losses, mga ganun. Ganun, pero wala tayo sa magnanakaw. Siguro nanakaw na ba? Wala pa. Wala naman ba? Pero mahirap naman. Dati oo. Dito parang mga bata. Mga bata kasi yan talaga usually. Kasi parang hindi pa sila pwede makulong eh. Hirap. Ngayon parang siguro nakatulong din ng kaka-ML nila. Kasi dati parang yun yung kaibigan ko hindi ko na i-mention, pero parang yun yung type lang nila na magnanakaw tapos ipapabili sa junk shop. May nakita ko yung sa bata na parang bike na may sidecar, parang yung ginawa nila is nilagay sa may puno, sabi bukas ko na yun kukunin kasi sa junk shop. Yun, para dun sila kumukuha ng mga pera din nila nung time na yun. Pero ngayon, parang less na kasi more on mobile na talaga. Hindi ko sure kung ganun pa rin. Kasi, mahirap kasi parang may mga nag-handle din kasi. Ang alam ko sa kanila, may mga nag-handle din dito. Hindi naman kasi parang awareness dito sa iba. Yung mga nag-handle din dyan ng mga matanda or mga tao dyan, mga teenager din. Oo, para may mga handler, may team leader din sila. Team leaders, kasi may mga kaibigan na nakawan, hinanap ang na-realize nila na, ganito pala, may mga magnanakaw, may nag-handle din pala dito sa mga bata. Di mo yan pwedeng saktan kasi mga bata yan, di ba? Ikaw pa makulong dyan. Pero may mga ang hirap, maraming incidents yan dito kahit saan sa barangay, hirap solusyonan yan. Kasi pabalik-balik na sila sa barangay. Alam niyo, minsan sinasagot pa mga tao sa barangay. Walang respeto, pero ang hirap.
best na lang siguro, secure mo na lang muna siguro ang place mo. Tawag mo naman ng mga barangay tanod, barangay captain, makatawag ka ng police. Pero wala naman sila magawa na. Oo, kasi mga bata yan. din. Anong gawin mo dyan? Mga bata pa yan. Ang hirap talaga. Kaya ang ginagawa nila mga bata na pang advantage. Parang mga striker nila para ganun. Kasi parang hindi pa sila papasok sa kulungan. Pero alam ko pag namarkahan ka na, tapos pag nag-18 ka na, di ko alam kung exactong age, parang papasok ka na sa kulungan. Kasi may marka ka na. Parang may ano kayo. Wala ka pa ngayon sige. So, pero part din kasi yan is, syempre, poverty, di ba? Parang, din. Pag gutom, gagawa ng paraan at gagawat ng paraan, di ba? Parang may mga feeding programs tayo, may mga ginagawang mga iba para, syempre, makurb yan, di ba? Kung lahat naman yan busog, ba't naman sila maghahanap, di ba? Pero gutom, malay mo, parents, hindi ko alam. Ayaw na just din. Ang hirap. Hindi naman siya parang pero parang form of self-awareness sa iba. Kasi ang iba, minsan andito sa isang lugar, di naman nila alam yung ginagawa. Di nila naman nangyayari sa buong every part ng lugar nila, di ba? Parang kasi busy sa pag-aaral, busy kung ano. Dapat may form of awareness din na parang ganito pala nangyayari sa ano. May mga nangyayari din. Para maprotektahan mo lang din sarili mo. Makapag-prepare ka. Nagtanong ako sa Facebook, anong mga usual topics na gusto nilang pakinggan or italakay, mga ganun. Parang, talakay. Talakay. Parang kasi ako mahilig ako sa theories. Tapos yun nga, mahilig ako kaso di ako magaling mag-storytell. Articulate. Oo, mga ganun. Love story. Love advice. Ano naman yan? Hindi ko alam. Siguro sa sa kabataan, mahilig sila sa ganun mga love story. Yung advice. Din, parang may nakapagsabi sa akin na parang okay din daw yung anong nangyayari sa Sorsogon. Maganda. Parang yung si Wag na. Alam ko yun. Pero huwag na tayo mag-double sa ganyan. Diba? Parang ang gusto natin is mag-provide ng value sa as much as diba? Pero mas maganda pag gawin natin siyang lesson, diba? Parang tapos syempre awareness, syempre napo-force sa feed mo kailangan mo malaman kung ano yun. Pero ganito pala, okay, so tama na. Stop na. Parang sa sariling research mo lang, sa'yo lang, di ba? Pero yan natin pag-usapan sa iba, di ba? Parang ganun. At the same time, huwag din natin i-tolerate kung ano yung mga mali on both sides, di ba? Huwag natin i-tolerate. Tapos, lesson na lang din siya. Tapos, na ma-realize mo na mabilis sumabog ang balita, di ba? Parang yung mga Pilipino ang top sa number 1 social media usage. Sa buong bansa per day. Grabe. So, malaman mo lang in the know. Pero, na-focus lang tayo sa ibang bagay, di ba? Parang, sa career mo, sa business mo, sa mga tao mo, sa fitness, siguro mga ganun na lang para makaprovide ng value. Ayan, natin ibang tao dyan na lang magtalakay, madami na Oo. Marami naman, pero maraming mahirap mag-claim Tsaka hindi siya yung parang mag-ingat lang na parang pinapupush ka ng media or social media para pumili ng side. Hindi yun ganun Regardless kung anong topic pa yan, international, local, or kahit dito lang, hindi siya black and white, alam mo yun. Parang pina-force tayo ng social media na pumili ng side. Na pag hindi ka pumili ng side, bakit? Di ba parang ganun Parang teka, may neutral lang. Neutral lang, di ba? Parang kasi hindi rin natin alam yung Hindi natin alam yung sitwasyon. Hindi natin alam ang whole picture. Yeah. Di ba? Parang anyway, yun na yun. Parang na lang sa kanya. Pero may mga reason. May mga reason sa ganyan. Tapos, ang daming pwedeng topic na pag-usapan. Di ba? Parang, ang daming gusto nilang mapakinggan. Kung anong gusto nilang mapakinggan about siguro developments na lang sa Sorsogon City. Di ba? Parang ganun. Di ba? Development sa province. Maganda, di ba? Tingin mo ba? Nag-enjoy ka ba? Honestly, compare dati. Pero nag-enjoy ka talaga dito? Oo. Saan? Anong specifically? Pag mga kainan, resort hotels, ano ba? Siguro sa daanan din. Tapos yung mga foods din sa sa mga, yun nga, kasi parang mas madaming nagtayo na ng mga restaurant dito compare dati. Small, medium-sized businesses, di ba? Parang ganun.
Dati Madaming... noon walang pares sa Sorsogon. Wala. Ngayon pares. Oo. Ngayon dami ng pares. Saan pang iba? Yung first parisan kasi yung nakain ko dyan lang sa sa may SM. Okay. So, anong lasa? Kasi na-curious ako kasi nung pumupunta dito yung mga kaibigan ko, yung mga ka-workmate ko, yun yung kinakain kasi pag nagugutom, yun yung pinakamalapit. Kasi, diba, may sabaw, mainit, di ba? Parang ganun. Kahit 1 ata, bukas pa sila eh. So, sabi, sige, try ko. Hindi ko nagustuhan. Tapos sunod, parang... Na-try mo na sa Gate 1? Sa Gate 1, masarap ang pares. Gate 1, bibingkaan? Oo. Parang may... Meron. Di ko sure. Katabi ng Pomodoro. Okay. Parang may ganun. Meron doon. May pares doon katabi ng gitna ng Pomodoro at saka bacon. Sarap ng pares doon. Sobra. Walang star anise. Ayoko ng star anise. Pero parang masarap kasi parang gano'n. Parang pares, ano pang gusto mo? Grilled. Mga paihaw-ihaw, mga gano'n. Oo. Diba? Sa gubat din, maraming kainan, masarap. Sa KKB sa gubat na tayo. Sa KKB sa Di ko sure, nadadaanan lang yun eh. Ba? Dalawa kasi ang nakain na dun. Yung sa KKB tapos yung sa parang Korean something. Nakalimutan ko din yung pangalan. Japanese restaurant yan. Patago din kasi yun eh. Mahilig talaga mga tao sa mga patago sa gubat. Kasi, ewan ko kung license sila doon. Kasi parang bahay lang talaga. Siguro baka Pero yung KKB, maganda talaga dun. Doon kayo napunta minsan sa gubat para parang doon parang na-miss lang kami ng nung parang team building kayo doon, team building. Hindi, yung team building namin sa sa Aerosine. Saan sa Aerosine ang mga magandang spot para mga events, mga ganun, tas mga team building? Kasi kami nung nag-team building kami sa may, alam mo yung papasok sa may San Binon? Parang before nun, may rentahan ng bahay. Mga ganun. Tapos, yung puti ba yun? Yung puti? Hindi. Yung buong bahay yung nirent namin dun. Tapos yung team building na lang namin, parang The Race. Nakita kayo sa page niyo. Ang galing. Gabi yun. Naging lang. Di ako sumama na kasi feeling ko di rin kaya sa physically. Nakita nga kita. So, parang martial lang ako dun na nag-assist sa mga task. Enjoy din sila eh. Siguro yun ang challenge sa iyo, Kenneth, siguro this year. Not necessarily na. Kasi mas maraming ma-open up sa iyo ng mga opportunities, experiences. Pag di ba, parang lighter and fitter ka. Oo nga daw. Pero ito pa, bigyan kita, parang baka di mo ma-realize. Tingin ko, pagdating sa income, business and negotiations. Magastos ako. Hindi. Mas makakakuha ka better income, better deals, better negotiations pag fit ka. Totoo yan. Parang, in a way, na-prove ko yan. Kumpara sa, parang, alam mo yun, medyo ka parang sakitin. Pero, alam mo yun, whole approach kasi yan, di ba? Parang, sa higher level, sa iba, ang iba pag nakikipag-deal, talagang, tinitignan na lang whole package. 'Di ba? Parang mga ganito, 'di ba? Depende, 'di ba, kung makikipag transact ka sa mga malalaking tao, talagang lahat, every piece titignan sa iyo, 'di ba? Fit ba 'to? May mga ganung bag. Ano ba mga timepieces na ginagamit nito? 'Di ba? Gusto ko din makatry makakuha ng client sa ibang bansa. Nagtry ako dati kaso wala namang Tas di rin ako fluent sa English nga. Pero nagtry ako kasi yung client namin ngayon English show. Paunti-unti. Naalala ko dati niyan, parang galing ako sa bangko dati. Parang nag-try ako sa BPO. Hindi ko nasabihin ko anong company, pero syempre, nag-in-interview ako. Sabi sa akin, Carl, you don't know how to speak don't know how to speak in English. Inamin ko naman. Parang fluent ako written, alam ko. Pero verbal, hindi pa noon. So, seryoso ko yun, di ba? Talagang, tunay ko talaga yung seryoso. Pero nakapasok ako yung sales, which is talagang outbound sales, 300 calls per day. Di ba? Parang 300 calls per day. Kasi sa amin, parang tawag sa amin ng auto-dialer. Parang, ang auto-dialer, parang mag-ring yan ng 5 number, sabay-sabay. Sinong sumagot? Yun yung papasok, drop na yung 4. So parang ganun. So wala ka marinig na ring pag
Pag pindot mo, hello. Pag kinoff mo, hello. So lamang ka, lamang ka sa iba pag ano. So during that time, magaling na akong magawa ng script, hindi ako magaling magsalita so may script lang ako na pinapollow. In-act ko hanggang sa nasasanay ka na rin din. Pero ni-require talaga yun ng foreign clients. Okay. Kailangan parang hindi naman perfect English, pero parang kailangan mo lang ma-relay ang information o ang idea mo honest na parang ma-relay talaga information. So far, sabi nila is yung hindi masyado harsh na client is mga taga-AU. Sa experience mo ba ganun? Or may mas okay? Wala naman parang noon may mga ganung sinasabi pero parang tao lang din 'yan eh. 'Di ba? Parang may mga Filipino din na mahirap kausap, may mga Filipino na maganda kausap, 'di ba? Parang hindi mo siya ma-tie down to specific parang country, race, religion, or gender. May mga asshole talaga. May mga mababait talaga, di ba? Regardless sa age ko, may mga ganun talaga. So, kung ayaw mo masigawan, part talaga yun. Part yun sa napag-usapan natin yung una, yung parang failure. Ang dami talaga, may mga asshole. So, parang, usually, kailangan mo lang din ng guide na parang magsasabi sa'yo, oops, ito yung mga red flag. Pag ganitong naano mo, ito ang mga red flag mo, X na. Pero kung isa pa lang, hindi naman talaga red flag yan. Baka ka lang, baka nahiya ka lang. Or parang ayaw mo lang i-push, di ba? Parang ganun. May mga client ka na ba na parang okay, sana yung pay. Tapos parang may nahanapan ka na red flag. Tapos dinisregard mo na lang siya. Siyempre, parang sa una, kailangan mo rin talaga mag-ipon. Oo. Diba? At sa una, may early game, mid game, late game. Sa early game, hindi mo pa afford magpili. Bawal ang choosy. Hindi ka choosy. Ano yung gagawin mo? Ako kasi ang approach ko, kahit ano yan, gagawin ko yan. Figure out ko paano gawin yan. Di ba? Parang ganun. Ganun ang thinking ko dati. Regardless kung galing ako sales Galing ako sa inbound call. Minumura ka on a daily basis. Every 5 minutes. So, mga sinasabi nito, wala na sa akin. Di ba? Parang minsan naman, sabi nga natutunan ko sa bangko, hindi naman yan personally about sa iyo. Tama. Personally about yan sa institution na nire-represent mo. Usually, baka mahinang, parang ganun. Pero yun nga, kailangan mo makadevelop ng parang iron chin, kumbaga sa boxing, iron chin na talagang, kahit ilang suntok talagang stay, talaga yan, matibay. Kasi maraming, actually, hindi naman sa galit, di ba? Mas makakatakot yung mga mababait, tapos parang mga sly facts pala sa likod. Di ba? Tapos parang, ang daming pinapagawa sa'yo, mabibigla ka na lang, dinadaya ka pala sa pera, sa pay, o kung ano man. So, mahirap. So, masyadong mabait, pero maraming pinapagawa. Parang may mga ganun, di ba? Parang, again, may mga na-experience. Again, pag nagsimula ka pa lang, okay lang, mababang pay, pero maraming pinapagawa. Ano nangyayari sa'yo? Ikaw mas gumagaling. Di ba? Marami ka natututunan. Di ba? Parang, okay lang muna. Kasi hindi naman yan ang end goal mo di ba? Pag sa late game ka na, di ba? Pag late game ka na, syempre, pipili ka na ng parang high, yung pay na gusto mo, and yung treatment na gusto mo, tas yung schedule na gusto mo. Pero simula ka pa, wala. Pipili ka night shift. Wala, gusto ko lang po morning shift. Hindi naman pwede yun. Hindi ko, anong na-prove mo? Di ba? Pero kung rockstar ka na sa field mo, rockstar ka na web developer, rockstar ka na videographer, makaka-demand ka. Hindi lang sa pay, di ba? Parang sa position or sa work hours mo. Di ba? May mga iba dito nagtatrabaho 1 hour, 2 hours per day, pero ang pay nila talagang solid. So, sasabihin mo, ang tamad naman ito. Hindi. Kasi, ang quality naman. Ang quality, nagagawa nila ang isang task na 8 hours, nagagawa nila in 1 to 2 hours. Yep, doon sila binabayaran sa ability nila na ma-simplify ang bagay without sacrificing yung quality. Yep. Diba? Parang sa developers, diba? Yung mga developers dyan na talagang dami magsulat ng code. Pero yung mga top-notch talaga, yung top 1%, di ba, na parang simplified lang yung codes, di ba? Ganun sa inyo, di ba? Parang simplified lang yung codes. Mas maganda kung simplified. No, simplified talaga ang codes. Same output. Same output, di ba? Parang ganun naman siya. More on paano ka makaka-save ng time, di ba? Parang makaka-save ng time. Tsaka hindi ka darating dyan na parang tsambahan lang. Parang years of experience. Paano mo na-simplify yung code na to, di ba? Paano mo to nabilisan yung edit na to, na output na to, di ba? Parang, ayun. Nakita mo yung ginawa ko past few years, parang ganun, di ba? Parang ganun. Hindi nila nakikita yung hard work na ginugol. Mga failures na,
So, Tanggap din. siguro, yun lang din, siguro kung may ma-advise ka man sa iba, starting out, kahit anong field, kailangan mo i-put in ng work. Kailangan mo i-put in ng hours of work na kailangan mong gawin. Di ba? Parang, example, kung gusto mo may hinahabol ka, sinong gusto mo habulin sa field mo? Di ba? Kung developer ka, nasa law ka, o kung doktor ka, or nasa health, fitness, o kung saan man, sinong gusto mo habulin? Para mahabol mo sila, hindi mo sila mahabol na nagtatrabaho ng 8 hours per day. Kasi 8 hours din sila, di ba? Parang ganun eh. Magaling sila, ito sila, andito ka. So kung 8 hours per day sila, hindi mo sila mahabol ng 8 hours. So mag-extra output ka talaga ng 9-10 hours per day. Di ba? Parang ganun. Na kahit weekends mag-push ka. Dumating ako sa point na parang wala na ako masyadong clients. Wala, nag-push talaga ako kahit weekends. Nagtatawag talaga ako, mag-apply talaga ako, mag-schedule ako for interviews. Kahit gabi. Kasi wala ako sa position para di ba? Parang para sa akin, ang hirap din pag wala kang ginagawa. Ewan na, parang nabawal. Kakaisip, ano ba dapat gawin? Kaya gusto ko mag-try mga ibang bagay din. Parang sense of purpose, di ba? Tapos pag doon ka sa walang ginagawa, doon ka naglilinger, sabi nga na the empty mind is the devil's playground, di ba? Parang pag walang sense of purpose ang isang lalaki, parang mapupunta ka sa pleasure, gusto mo na lang kumain, di ba? Mas gusto mo na lang mag-video games, which is hindi naman masama mag-video games or kumain. Pero yung sobra, yun yung pleasure, di ba? Para pag, wala naman mag-taste. Pero pag sobrang-sobra na, pleasure na yun masyado. So, alam mo yun. So parang gano'n naman. Tapos at the same time, mahahanap mo pag nagtatry ka ng iba't ibang bagay, mahahanap mo rin yung niche mo yung gusto mo. Malay mo more onto web developing ka, pero gusto mo pala mag-edit ng videos. Doon ka nag-i-enjoy eh. Una na mag-podcast, di ba? Unless siguro nagpa-podcast ka sa work hours mo, di ba? Ganun. Teka lang, alis lang ako. So, doon ka nakita ka nagpa-podcast ka, kaya nagsa-stream ka sa game mo, parang 1 to 2 hours wala. Parang ganun. Saan ka galing? Nag-podcast mo kami? Nag-podcast mo kami, parang ganun. Pero although, ang iba talaga ginagawa yan, parang form of meditation, minsan form of parang release or escape. Diba? Parang minsan release or escape, diba? Parang minsan kasi napaka-toxic din ng mga araw talaga. Oo. Minsan dragging lang din talaga. Minsan parang ang hirap din na mag-isip parang hindi ka makapag-focus. So, nung pag nag-take rest ka talaga, feeling ko kinaumagahan, okay na. Compare sa direct-yung work talaga. Oras talaga. Lalo na yung nap. Kasi di ba lahat ng mga talaga ng mga sina Einsteins mga before nag-nap sila 15-30 minutes na nap, solid na yan. Para ma-reset lang yung brain mo, nakapikit ka lang. Kahit actively awake ka, pero nag-nap ka. Sobrang, alam mo yung pag nag-nap ka, pag, ano pang gagawin ko ngayon? Di ba? Ano pang gagawin ko ngayon? Parang ready ka na recharge ka Actually, in-advisean din kami ng boss namin na magpahinga nga Lalo na pag nakakita din kami na nahihirapan. So parang goods din talaga din. Tsaka management ng energy mo kasi parang lahat naman energy kasi parang paano mo ma-preserve ang energy mo? Siyempre, pahinga. 8 hours, siyempre iba, di ba? Ang iba natulog 6 hours, 8 hours. Pagkain, di ba? Tapos exercise din, di ba? Parang pre-preserve mong energy mo, output mo. Ang iba, may mga quick doses, may mga supplements, may mga coffee, mga ganun para ma-boost yan. Pero yun nga, balance ng energy. The better ang pag-balance mo ng energy, mas maganda output mo, di ba? Kung saan man gawin. Sa akin, tulog talaga Tulog, oo. Nahihirapan ako magtulog. Naku, dati sa manilala ko yung tulog na, gigising na kasi naglaro ka gabi, di ba? Naglaro ka gabi, so sira yung gising mo, 6 hours, 5 hours ka na lang. Groggy ka na, di ba? Parang matulog. 6 hours yung Tsaka din, parang ako investment din sa magandang foam, magandang unan, na malamig-lamig na kwarto. Diba? Parang ganun. Iba pa rin yung magandang, bumili ako dati ng isang magaling na, mas solid na foam. Iba game changer yung tulog. Yung parang mahimbing. Yung parang, alam mo yung tulog na baon, parang nalaman ka na ng bed mo. Parang ganun. Tapos memory foam, may elevation sa ulo. Di ba? Parang laking tulong talaga nun. Parang mas nakakatulog ka ng maayos talaga. Parang ganun. Yung problema sa akin, bawal yung dapat flat. Flat lang talaga. Memory foam, bro. Memory foam. Kasi yung parang memory foam, parang napupush ka na parang pag ganun ka lang.
Open yung so parang elevator dito, parang may patong sa ano mo, sa batok mo. So para open ka lang na ganun. So diretsong hangin ng airways parang. Try ko nga. May Shopee yan? Meron sa SM. SM? Memory foam? Mga memory foam. Niregalo yan sa akin dati before. Tapos sabi ko, ba to? So na-try ko, parang ka nag-block out na parang, kasi na-open up yung ano mo, yung airways mo. Pag open up mo yung airways mo, boom. Madalang hangin. Di ba may mga, yung parang ganun yun. Ito Yan. Meron ganyan sa ano, try mo muna sa SM. Meron ganun na parang mura lang din. Tapos, game changer siya. Di na ako natutulog kasi pag nagaganong, medyo mataas, di ba? Parang ganun. So, ang breathing mo parang naipit, parang ganun. Parang science of sleeping talaga na malamig, walang ilaw, di ba? Tapos parang, ang tawag dyan, parang, minsan, gatas or melatonin. Try mo, di ba? Melatonin. Ano ba melatonin? Hindi mo alam yun. Or ashwagandha. Gatas, Gatas talaga, nakakatulong talaga. Pero ako honestly, sa fitness, pag medyo nag-workout ka, mas madali ang tulog. Kasi talagang force talaga kaso nga lang sa'yo, very sensitive hindi mas very sensitive, pero parang may may scolio ka, di ba, na parang kailangan mo ma-fix. Yeah. Di ba? So parang hindi lahat ng workout or hindi pwede. So kailangan mo talaga mag-consult sa isang expert. Ano yung mga pwede, ano yung mga hindi pwede. Tapos siguro, doon ka lang sa more on sa kaya mo lang na ano muna. Sabagay. So far okay naman yung nung nag-gym ako. Pero di ko sure kung yun ba yung dahilan bakit na-feel ko yung ng isang araw. Pero matagal na din ako nag-stop eh. Pero sana, okay. Try kong bumalik. More on cardio or din. Hindi necessary na parang 3 days a week ka. Parang simula ka lang sa 1 day a week. Tapos pag weekends lang. 1 day a week. Tapos i-build mo sa 2 days a week. Kung hindi mo kaya ng 1 day, parang sa 1 day mo, 2 hours, kahit 30 minutes ka lang, i-build mo sa 1 hour, tapos 2 hours, tapos gawin mo na siyang 2 days a week. Kasi dati, 3 days a week ako. Then, ang minimum kasi may 3 set out ako nun. 3 workout or 6. Parang program, parang gano'n. Oo, may program ako kasi sunod. Ang minimum na kaya nun talaga hanggang matapos mga 1.5 to 2 hours. So, yun. Medyo, din, masakit sa katawan. Pero okay naman. Sarap ang tulog. Yeah, masarap ang tulog, diba? Solid ang tulog. Sana pumayat na ako. Madali yan, matutulungan. Yung mga kilala ko na matutulungan ka na sa ganyan, sa program. Pero, syempre, nasisimulan mo na sa food restriction, di ba? Oo. Nalis mo na yung sweets, mga ganun. Tayo balik sa AF. Oo. Maganda yung AF eh. Intermittent fasting. Siguro hanggang dun muna tayo kasi parang masyadong mahaba. Magto 2 hours. 2 hours na. 1 hour and 45 minutes. Okay, siguro muna yan for the meantime. May outro pa ba tayo or cut na to? Cut muna. Cut na. Bye-bye.